Ano ba ang problema mo sa iyong balat at sa iyong buhok? Sa picture number 3, makikita natin, pwede pala na ang effect nito ay sa buhok. Number 3 will show us alopecia kung tawagin. Pagkakalbo ba? Ang pagkakalbo ay marami rin ang posibleng dahilan. Ito yung hindi dapat na nahuhulog ang buhok, pero gaya ng mga kababaihan, ganun na rin kalalakihan, yung paggamit ng sobra-sobrang kemikal. Nagkukulay, nagpapakulot, nagpapatreatment, and so on and so forth. Hindi lang yon. Siyempre sa mga lalaki, merong hormonal. Sa babae, meron ding hormonal. Ayan. So, ang tawag doon, alopecia. Pero pwede rin sa infeksyon. Pwede rin dahil allergy siya sa kung saan. Maniwala ba kayo't hindi? Direct, tingnan natin. Picture number 4. Pati pala bata, pwedeng makalbo. At itong bata na to, pwedeng 1 year old, 2 years old, o kahit na mga 5 or 6 years old. Gaya ng mamaya, ipapakilala natin na mother ng ating CS o care case natin, study, bata po siya, nakalbo siya. Ayan o. Ang bata ba nai-stress din? Pwede. Pwede rin siyang ma-stress. Gaya ng mga kakilala natin na nai-stress, napupunan nila, pag nagsuklay sila, unti-unting nahuhulog ang kanilang buhok. So marami ang dahilan ng alopecia. Tingnan natin naman, direct, ang picture number 5. Ito number 5, direct, ang mga dahilanan o kadahilanan ng pagkahulog prematurely ng ating buhok. Kasi sabihin nila, normal na, nag-iedad na. Alam nyo, napakarami ang nakakalbo, nahuhulog ang buhok dahil kahit bata pa sila. Kung titingnan natin dito, chemical. Either pinapahid nila o ginagamit sa kanila. Nakita nyo na po ba yung mga nagpapakemotherapy? Yun, pwede po silang makalbo. Di ba nahuhulog ang mga buhok nila? Gaya po ng mga may problema sa kidney o chronic kidney disease. Pwede rin po silang makalbo. Nagpaparadiation o yung may mabibigat na karamdaman kahit na diabetes, sakit sa atay, at kung ano-ano pa. Pwedeng dahilan yan ng alopecia. Kuha po ba ninyo? Siyempre may mga side effect and complication po yan. At mababasa nyo na lamang po sa ating slide na picture number 5. Okay? So, ngayon, mayroon tayong case study. Mamaya kakausapin natin yung kanyang nanay. Bakit kaya yung kanyang anak, batang-bata, nasa 4, 5 years old, 6 years old, nagkaroon ba naman ng patsi-patsi na pagkakalbo? Tingnan natin direct ang picture number 6. Ayan, tingnan nyo ha. Yung palang may problema sa thyroid, bata man o matanda, pwedeng magkaroon ng problemang alopecia. Maninipis muna yung buhok, pag later on, mahuhulog na. Lalong-lalo na yung mga kababaihan na ang hilig-hilig bang nagpupusod ng kanilang buhok. So kapag nagpupusod ng buhok, di syempre ang mangyayari dito, nababanat. At yung hair root, napipilitang matanggal doon sa anit. At yon ang alopecia. Alam nyo, dahil gusto kong ipakilala po siya sa inyo, mamaya, no? Gusto ko ipakita muna natin, bago dumating ang ating panauhing espesyalista, yung kaso po ng batang ito. Napakaganda pa naman. Honor student pa naman. Nandito siya sa studio, kasama natin. Kaya lang, hindi siya pwedeng humarap sa camera for the time being, no? Pero tingnan nga natin direct, meron tayong pictures na kung tawagin natin before. Yan, nakikita nyo ba yan? Umaakit ba naman yung hairline niya sa batok? Tapos mamula-mula pa. Next picture ng batang ito, ipakita natin. 3 picture yan naging patse dito sa bandang bumbunan na, sa bandang itaas. Nung magpunta po siya sa akin, ay nakita ko talaga na makinis yung area na ito. At ang kanyang kinakatakot ng kanyang mga magulang, nandun sa last picture, ipakita natin direct, yung before. Nakatakip naman yung kanyang mata. So, at least hindi siya mabubuli. At hindi tayo lalabag doon sa panuntunan. Nawala yung kilay niya. So, kung makikita natin, mamaya tatanungin natin yung mother, ano yung naramdaman ng batang ito?
nung nawala yung kilay niya. Kasama na rin natin ngayon sa ating studio ang mother mismo nung kanina na ipinakita nating picture. Si Miss Julian. May anak na may problema sa buhok. Hi, Julian. Hi, Doc. Anong palayaw mo? Julie na lang, Doc. Julie. Okay. Taga saan kayo, Julie? Taga Parañaque City po. At kasama yung buong barangay. Yes po. Anong pangalan ng buong barangay mo? Yung husband ko po, si Andy Emboy. Yung panganay ko, si Teo. Teo? Yung second child ko po is si Kyle. And then yung bida? Yung bida namin, si Aviona. Aviona. Ay ba tawag mo kanina sa kanya, Camille? Aviona Camille kasi po siya. Ayun. Maganda yung pangalan na Aviona. O sige. Bakit na nagkaroon o paano nagsimula ang problema ni Aviona? Ilang taon na si Aviona? 6 years old po. At nag-aaral siya? Yes, Doc. At anong year na niya? Sa pasukan po, grade 1 na siya. Grade 1. Opo. Okay. So, kwentuhan mo nga kami. Kwentuhan mo sila. Ano ang naging problema ni Aviona? December 2, Doc. December 21, nalaman namin na meron siyang hyperthyroidism. Paano nyo nalaman? Kasi, Anong mga Doc, nakita ninyo? After nung recognition sa school. Yung Recognition? Recognition. May honor? Opo. After nun, napansin namin, wala na talaga siyang kilay. Nagsimula, nawala yung kilay. Oo. Doon namin unang napansin na December. December. Last year. Last year. Tapos? Napansin namin na nawawala na yung kilay niya, parang... Both sides? Akala namin, Doc, kasi para 'di ba may mga sinasabi yung matanda na baka nagpapalit ng buhok. Buhok pusa. Parang ganon. So, tapos? Hindi naman kami masyadong hindi namin masyadong pinansin. Pero, one time nung after ko siyang paliguan, napansin ko, sabi ko, ba't parang tumataas na yung walang buhok dito sa kanya? Kasi sinashampoo mo siya. Yes po. So, nung inaakyat mo yung buhok, nakita mo yung hairline tumataas na. Medyo, sabi ko, medyo wala na. Tapos, nung nakita ko yun, binanggit ko na kagad sa asawa ko, sabi ko, baka pwedeng ipatingin natin. Okay. Ngayon po, nung pina-check up namin siya sa Biboso Clinic, dun po, sinabi nga po na after na mapakita sa laboratory, meron nga po siyang hyperthyroidism. Kailan kayo nag-isip na maghanap ng iba pang treatment sa kanya? Ni-refer po kayo, sir, doc ni Miss Jennifer Joaquin sa ka-work ko po, manager ko po. Ni-refer niya po. Sino si Jennifer Joaquin? Asawa po ng patient nyo na si Sir Carlo Joaquin. Mag-hello ka. Hello, Jennifer. Hello. Hi, Ma'am Jen. Hi, Kuya Carlo. Hello po. Ni-refer kayo? Yes po. Ni-refer kami. Ang sabi, baka mapagaling ni Doc Bien. Si Camille, sabi niya. Laging sa taas yun. So, kailan tayo nagkita? O kailan ko nakita si Aviona? Nagpa-check up kami, Doc, first week na February. Pumunta kami sa'yo. February? Yes po, February. So, may mga binigay tayong gamot kay Aviona? Yes po. Tapos, gaano katagal tayo naggamutan kay Aviona? Doc, 2 weeks. 2 weeks? 2 weeks. Nakita ko po talaga yung development. Kasi, biglaan, nasa birthday party kami ng pinsan niya. Pinunasan ko siya sa likod. Pag aakyat ko ng buhok niya, kasi para punasan din sana, pagtingin ko, sabi ko, uy, may mga may mga tumutubo. Pero, teka muna, Julia. Yes po. Direct, pwede ba nating ipakita ngayon yung 2 weeks after na picture ng batok nung ating case study na si Abyo? Ayun! So, kung natatandaan po ninyo yung before, walang buhok. Ito na yung after 2 weeks. Yes. May buhok na. Sa batok lang ba nagkaroon ng buhok? Yung kilay niya, Doc. Bumalik na rin. Opo. Yung picture na next nito, direct, ipakita natin. Bukod sa batok, yung nandito sa may bandang itaas, sa may bumbunan. Ipakita natin yung after din. Yan. Ayan. So, ito tumutubo na yung buhok. Yes po. Wow! And syempre, ang ating main event, ipakita nga natin yung kilay direct ni Aviona. This is 2 weeks after. Yes.
Oh, may kilay naman ah. Opo. So, ano na, ang sabi ni Aviona? Ang saya niya, Dok. Kasi nung nakikita niya po, sinasabi niya lagi, nung wala siyang buhok, sabi niya, Mama, ang ganda ng buhok mo. Yeah. Sinusuklay Ano, niya. sa'yo? Oo, sinusuklay niya. Mama, ang ganda ng buhok mo. Tapos nung nakikita niya po na may kilay na yung mata niya, ay yung sa mukha niya, sabi niya, lagi na siya nagsusuklay, lagi na siya nakaharap sa salamin. Oh, wow. Siya na yung nagpupusod ng buhok, siya na naglalagay ng clip. Alam niyo po, hindi ko lang maipakita ng live si Aviona for certain restrictions para sumusunod po tayo sa panuntunan ng ating pamahalaan. No? Pero pwede namang mag-shoutout siguro. Hi, Aviona! Hindi ko naman marinig boses mo. Say, hi, Doc! Hi, Doc. Ayan. Masaya ka na ba? Opo. May buhok ka na? Opo. May kilay ka na? Opo. Sabihan mo yung mga may anak din dyan na may problema sa balat at sa buhok, ano ba yung mga payo ko na pinagbawal at pwede tungkol sa kanilang pagkain? Para susundin din niya. Oh, ayun po. Si Camille po, pinagbawal po ni Doc talaga sa fast food. Iwas Oo, muna. iwas po Okay. talaga. Soft drinks, Soft drinks. iced tea, juice, Iced tea. kahit Matatamis. Yakult pa yan, kahit matatamis po. Yun. Ang kinakain lang po talaga nun ni Camille, yung gulay. Gulay Prutas? po, kangkong na steam, Aha. prutas, orange, apple, tapos yung chicken breast na nilaga na hindi namin halos tinitimplahan, parang pinakukuluan lang namin. Sayote, yun lang po laging kinakain niya. Ayun. Tapos bawal siya sa mga dairy na Dairy. ang ice cream niya is yogurt. Chocolate cake. Oo, Yogurt. Anyway, bawal siya. hindi na masama sa 2 weeks, di ba? 2 weeks na treatment. So, kung okay na siya ngayong July, well, I'm very happy.